Okay, magandang araw mga master, mga kasolar. So ngayon natin i-actual yung pag-function ng safe load control sa ref. Okay. So yan, kita nyo, bakit 10 na lang. Tapos yung charge ng araw is 4.2 amperes. So ngayon gumagana, normal load. Yan, normal load. Tapos nag-trigger yung kanyang safe load control. Okay, tingnan natin ang pag-transfer ng ETS. Yan, pakinggan nyo lang yung andar. Pag tapos nitong green, ang pag-transfer nito. Oh, narinig nyo yun? Nag-transfer siya. Oh, yan, para ma-confirm natin ang function talaga. Ito yung bypass. Doon sa mga past video ko, itong switch na to papunta to dito, safe load control sensor. Ngayon kung i-switch on ko ito, ibig sabihin ang gagana inverter lang lahat. So tingnan natin ha. Okay, patayin natin tong breaker para mag-restart yung ref. Okay, patayin natin. Yan, patay na. Wala na ring ilaw yung indicator, ibig sabihin wala ng output. At saka nag 11.9 na dito sa ating indicator is 12.2 dito sa LEJOY. So tingnan natin ngayon, pag on natin dito na i-switch natin to, yan, ibig sabihin naka bypass na ito, hindi nagagana tong safe load control. Tingnan natin anong mangyayari sa inverter. Okay, dito ko i-focus yung camera habang i-on ko ito, kasi kick up ang ano niyan yung ref. Tingnan nyo anong mangyayari. Oh, kita nyo yan, error. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na gumagana yung safe load control natin. So kasi naka-inverter lahat. Actual yun, actual. Okay, kasi nag-kick up yung ref, nag-kick up siya. So ito yung kasagutan paano gumagana yung safe load control, paano siya gumagana. So kita nyo naman, nag-error, nag-fault kasi overload, malakas yung power surge ng ref. I-off natin, tapos i-on. Oh, di ba? Wala pa rin. Anong mangyayari kapag ipagana natin yung safe load control? Yan, naka-off na siya, hindi na naka-bypass, so gumagana na itong safe load control. Okay, ngayon i-off natin, tapos i-on. Walang daya yan. Okay, i-on. Oh, bakit walang fault? Yan, kita nyo, iilaw yan siya pag mag-search.
mamaya obserbahan natin. I-indicate yan dito yung heavy load. Okay, wait lang natin, antayin natin na, kasi yung ref pagtapos sa power surge yan, mag off yan ulit eh. Hintayin lang natin kasi naka-time pa siya. Okay, wait natin. Ito yung obserbahan nyo, yung ilaw na pula na LED. Ibig sabihin mataas ang load niyan, above na sa 300 watts. Tingnan nyo. Maya pa yan, mag kick up yan yung power surge ng ref. Wait lang natin. O yun, diba? Yan, narinig, hindi nyo marinig pero umandar na yung ref, umilaw na siya. Naka-time sa ibig sabihin ang gumagana ngayon is yung DU, yung grid. Pagpatay nito, transfer na to sa pagpatay nitong green, transfer na siya sa inverter. Kita nyo yun kanina. Hintayin natin pag-transfer. At saka marinig nyo yung lagitik dito. Tagal pa yan. Pabuiluhin mo niya. O yun, rinig nyo, transfer na siya. At saka umilaw na ito. At saka yung inverter natin, may error ba? May fault ba? Wala. Napoprotektahan niya ang pag-surge. So yun ang explanation. Kasi yun, ngayon ko video kasi mataas yung araw. Maganda kasi pag malakas yung araw mag-video para ma-actual natin ang pag-function ng ref. So yun. Okay, para ma-explain ko pala sa inyo ano ang function ng safe load control, nasa channel ko, naka-upload sa channel ko, tingnan nyo lang doon. At saka yung every video doon, kadalasan may mga link sa store ko sa Lazada. Pwede nyo itong mabili pre-assembled, ito na buo. At saka may nag-message din sa akin doon sa YouTube channel ko, at saka nag-message din doon sa Lazada na doon sa seller center ko na ano daw, gusto niya itong safe load control lang kasi yung inverter niya is not. So sabi ko pwede yun. So bibili pa ako ng mga parts na ganito lang, safe load control. Mayroon naman daw siya ng ATS, so hanapan ko pa yun ng paraan, bili ako ng mga parts. So okay, yun, sana naliwanagan kayo doon. Thank you. Don't forget to follow and subscribe and share na rin para dadami yung mga followers natin.